What's up mga ka-lifestyle? Magandang araw sa ating lahat. Welcome back again sa ating channel, Marky Lifestyle. So for today's video mga ka-lifestyle, let's talk about some issues about online lending application. Particular na po yung mga katanungan po ng mga biktima ng online lending application na until now medyo nagpapagulo pa rin sa kanilang isipan. So bago ko po simulan again yung pag-uusapan po natin, kung bago ka pa lang sa aking channel, once again, please do like, share, subscribe, and then pakihit na rin yung notification bell nang sige ma-notify po kayo once again sa mga future na i-upload po natin about online lending application. So, alam nyo ba mga ka-lifestyle, maraming mga nagtatanong sa akin until now about sa mga credit card, sa mga bangko, if makakapag-loan ba sila, if meron silang bad credit history sa mga online lending application, Once again mga ka-lifestyle, makailang beses ko na pong in-explain to dati. Wala pong kinalaman yung mga online lending application sa mga bangko or credit card. Hindi po ibig sabihin na hindi ka na nakakapagbayad sa mga online lending application, ipo-forward na kagad nila yung accounts mo, doon sa mga bangko, ganyan-ganyan, na huwag mong pautangin to kasi meron pa tong mga loan dito. Hindi po sa ganun. Lumadaan po yung mga credit history natin sa CIC, The only corporation na may access sa credit history natin is CIC. So sila po yung nakakaalam ng mga information natin, And then once po na yung bangko nagpunta sa CIC, then humingi ng record natin, that's the time na malalaman nila na meron tayong mga pending na, meron tayong mga loans, Pero once again mga ka-lifestyle, sa pagkakaalam ko, correct me if I'm wrong, yung CIC walang connection po sa mga online lending application. Kasi unang-una, hindi naman po corporation yung mga online lending application, And then yung halos karamihan po ng online lending application ay nagmamayari is Chinese, And then most of the online lending application is loan shark, That's why takot din po yung mga online lending application na masilip yung mga maling gawain nila or maling practices, So that's why again mga ka-lifestyle, it doesn't mean na disapprove ka sa mga credit card or bangko dahil sa mga online lending application, or yun, once again, tatatak lang yung credit record, history mo sa CIC if nakapag-loan ka sa mga bangko, mga corporation, mga ka-lifestyle, yung mga online, yung mga institution na financial institution na kumbaga recorded talaga sa SEC, like what I've said, mga bangko or credit cards, Ngayon, yung mga online lending application, wala na po silang kinalaman doon, Never pong nakipag-negotiate ata sa CIC itong mga online lending application, maliban na lang if talagang legit or register po sila sa SEC, Even though nga yung mga registered sa SEC mga ka-lifestyle, ay meron mga maling gawain pa rin, kaya takot pa rin po yan sila, Again mga ka-lifestyle, if tinatakot kayo ng mga online lending application agent na yun na nga, hindi na ipo-forward yung accounts nyo sa ganyan sa CIC, huwag po kayo matakot, kasi tayo lang po yung may authorize, na malaman natin yung credit history natin mula sa CIC, hindi po nila kayang i-access yung credit history natin coming from CIC. Ganun lang po yung kadali, Correct me if I'm wrong mga ka-lifestyle, yun yung pagkakaalam ko, So again, huwag din po kayo matakot if tinatakot kayo na halimbawa na lang kung na-apply ka ng trabaho, hindi ka makakakuha ng item, ganyan. Like for example sa DepEd ka or sa CHED, hindi ka makaka-item if meron kang mga bad credit history, Ganyan yung pananakot ngayon. Particular itong si Home Credit, Isa sa mga strategy niya is yan po. Tatakutin kayo. Halimbawa kung mag-apply ka sa DepEd, hindi ka makakakuha ng item, ganyan, Isa yan sa mga nalaman ko ngayon mga ka-lifestyle. So again, wala pong basihan yung ganyang mga klaseng pananakot,
So again, in the end of the day, nasa sa inyo pa rin yan, paano nyo i-handle yung problema nyo about online learning application. Ako, nag-guide lang ako, sinishare ko lang sa inyo yung mga nalalaman ko, na i-experience ko. No? Yeah. So wala po kayong dapat ikatakot, kasi again, wala pong, hindi ibig sabihin na mayroon kayong mga bad credit history sa online learning application, matatrack na kagad yan ng mga bangko, credit card, or nung ibang mga legit na financial institution. Hindi po, wala pong ganun, wala pong katotohanan yan. Only mga online learning application lang yung mga nag-share ng accounts natin, kasi kumbaga connected na sila sa isa't isa, no? That's the time na nagtutulong-tulungan yung mga online learning application, kasi iisa lang kasi siguro halos yung may-ari, isa lang lahi nila, Chinese. So yun, sila lang din yung nagtutulungan, wala po kayong dapat ikatakot. So yun lang mga ka-lifestyle, peace.